Makalipas ang ilang araw, nakatanggap si Yoki ng bagong misyon mula kay crewman at ipinahayag sa kanya na nais siyang kunin ng Merchants Guild upang bantayan ang ilan sa kanilang mga kargamento. Kamakailan lamang ay target sila ng mga magnanakaw kaya't marami sa kanilang mga paninda ang ninakaw. Dahil dito, gusto nilang pigilan ni Yoki ang anumang susunod pang pagnanakaw habang naghihintay at kung maaari, mabawi rin ang mga dati nang nanakaw na gamit at di gaanong interesado si Yoki sa misyon dahil kailangan niyang maglakbay papunta sa isang port city. Ngunit bigla niyang naalala na ang mga port city ay may mga dalampasigan, at ang dalampasigan ay nangangahulugang maaari siyang magsasaya kasama si Cecilia kaya naman ay na-excite siya at agad tinanggap ang trabaho. Gayunpaman, nang puntahan niya si Cecilia upang maimbitahan ito ay nadismaya siya nang sabihin nitong hindi siya makakasama dahil sobrang dami ng kanyang trabaho, kaya sa halip ay hiniling ni Cecilia kay Happiness na sumama kay Yoki. Labis na nadismaya si Yoki, ngunit naintindihan niya na kasalanan din niya ito dahil hindi niya muna sinuri ang schedule ni Cecilia bago tanggapin ang misyon, kaya kailangan na lang niyang tanggapin ang sitwasyon at tapusin ang trabaho sa lalong madaling panahon. Napansin niya na may bagong dala si Happiness sa kanyang likod at tinanong niya ito kung ano iyon, at ipinaliwanag ni Happiness na isa itong sandata na ginawa mula sa mga balahibo na binunot niya mula sa kanyang katawan. Naunawaan ni Yoki ang ibig sabihin, pero nakiusap siya kay Happiness na tigilan ang paggawa ng kakaibang mga post sa publiko dahil maaaring pagtinginan sila ng mga tao kung magpapatuloy siya. Napansin din ni Yoki na tila masyadong maayos ang pakikitungo ni Happiness sa pagsama sa misyon, na medyo kakaiba para sa kanya dahil karaniwan ay iniiwasan niya ang ganitong mga bagay subalit naalala ni Yoki na inimbitahan din niya si Raven, kaya malamang pumayag si Happiness dahil gusto niyang makasama ito. Pagdating ni Raven, binati siya ni Happiness ng magandang umaga at agad siyang namula at natataranta. Lalo na nang mapansin niyang suot ni Happiness ang regalo na ibinigay niya rito at maya-maya ay may anunsyo na para sa pag-alis ng karwahe, kaya pumunta si Happiness upang kumuha ng upuan para sa kanilang lahat. Habang wala siya, tinanong ni Raven si Yoki kung ano ang nangyayari dahil hindi niya alam na makakasama si Happiness at ipinaliwanag ni Yoki na isinama niya si Happiness dahil mahusay ito sa mahika, kaya makakatulong ito sa laban. Naintindihan iyon ni Raven kaso medyo nadismaya siya sa sarili dahil hindi niya alam ang ganoong mahalagang detalye tungkol kay Happiness. Sinabi naman ni Yoki na huwag niyang sisihin ang sarili dahil hindi pa naman sila matagal na magkakilala, at marami pang oras upang mas makilala niya ito ng mabuti. Pagkaraan ng ilang minuto, sumakay silang lahat sa karwahe at nasayang ni Raven ang perpektong pagkakataon na makaupo sa tabi ni Happiness, kaya hindi naging maganda ang simula ng kanilang biyahe. Pagdating nila sa Port City, binanggit ni Yoki sa iba na pupuntahan muna niya ang kliyente upang masisimulan ang misyon, samantala ay gusto niyang magtanong-tanong sila upang makakalap ng mas maraming impormasyon tungkol sa mga pagnanakaw. Ito ay planong ginawa ni Yoki para mabigyan ng oras na magkasama sina Raven at Happiness, ngunit nang makaalis si Yoki ay agad namang lumayo si Happiness at napunta sa isa sa mga miyembro ng crew ng barko. Sinundan siya ni Raven at ipinaliwanag sa mandaragat na sila ni Happiness ay mga adventurer na inupahan upang imbestigahan ang mga pagnanakaw na nangyayari sa pantalan, at nais niyang malaman kung may ideya ang mandaragat kung sino ang maaaring gumawa nito. Iginiit ng mandaragat na wala siyang anumang alam at ang buong pangyayaring ito ay lalo lamang nagpapahirap sa kanyang trabaho, dahil kumbinsido ang mga nakatataas na sila at ng iba pang mandaragat ang nasa likod ng mga pagnanakaw. Tinanong ni Happiness kung ibig sabihin ba nito ay inosente ang lahat ng mandaragat, at kinumpirma iyon ni Masa dahil nanunumpas siya na ang mga tao ng dagat ay hindi nagnanakaw at naunawaan iyon ni Raven, kaya sinabi niya kay Masa na iimbestigahan nila ang kaso upang mahanap ang tunay na may sala. Medyo nagulat si Masa dahil inakala niyang pagbibintangan sila ni na Raven at Happiness na kasabwat sa pagnanakaw. Labis niyang pinapahalagahan na naniniwala sila na inosente siya at ang kanyang mga tauhan kaya't tinawag niya ang lahat upang magtipon, binanggit sa kanila na ikwento kina Raven at Happiness ang lahat ng naaalala nila tungkol sa mga insidente. Makalipas ang ilang sandali ay bumalik si Yoki at tinanong si Raven kung may nalaman na ba ito tungkol sa mga pagnanakaw, kaso ipinaliwanag nitong wala pa rin at ayon sa mga mandaragat ay nagsasagawa sila ng patrolya tuwing gabi. May naririnig silang napakagandang boses na kumakanta at pagkatapos noon, ang susunod na alam nila ay nawawala na ang lahat ng kargamento,
wala sa kanila ang may naaalala tungkol sa mismong pagnanakaw o kung paano ito nangyari. Natural lamang na pagdudahan ang crew sa ganitong kwento, ngunit kung sila nga ang may kagagawan nito, malamang ay nakaisip sila ng mas maayos na kwento upang pagtakpan ang katotohanan, kaya naniniwala si Raven na may masama na puwersang sangkot at malamang nagawa ito ng isang demonyo. Inisip ni Yoki na marahil ay sirena ang tinutukoy ni Raven at hindi pa siya kailanman nakakakita ng isa. Sa katunayan, sa tingin niya ay magiging napakaganda kung makakilala siya ng isa pang kapwa-demonyo, kaya masigla niyang tinawag si Happiness upang sabihin na maaaring may sirena sa bayan. Ngunit narinig ito ng mga mandaragat at agad silang natakot nang mabanggit ang sirena. Tinanong sila ni Yoki kung ganoon ba talaga kalaki ang problema, dahil sa palagay niya ay hindi naman ganoon kapanganib ang mga sirena. Ngunit para sa isang mandaragat ay wala nang mas nakakatakot kaysa sa sirena. Maraming barko na ang lumubog matapos makatagpo ng mga sirena at mas marami pang mandaragat ang namatay sa kakilakilabot na paraan. Dahil dito, nagsimula ng magmakaawa ang mga mandaragat kina Yoki at Raven na sila na ang bahala sa sirena dahil hindi na sila makakasakay muli sa kanilang barko kung hindi ito maaayos, at halos abutin na sila ng matinding takot. Kaya upang mapakalma sila ay ibinunyag ni Raven na siya ang kapitan ng Knight's Order at miyembro ng Hero Party, at nangako siya na anuman ang mangyari ay puprotektahan niya sila at labis na nabunutan ng tinik ang mga mandaragat nang marinig iyon. Makalipas ang ilang sandali, nakaupo sina Yoki at Happiness sa isang upuan habang si Raven ay bumibili ng mga kakailanganin na gamit. Malalim ang iniisip ni Yoki dahil ngayon niya lamang napagtanto na ang mga demonyo ay tinitingnan pa rin bilang mga halimaw na dapat katatakutan ng karamihan sa mga tao. Sinabi ni Happiness na hindi siya dapat magulat doon dahil ang orihinal nilang layunin ay wasakin ang sangkatauhan, kaya natural lamang na matakot ang mga tao sa kanila at di nagtagal, bumalik si Raven at tila may malaking impormasyon siyang nakuha tungkol sa kaso. Habang siya ay namimili ay may isang lalaking lumapit sa kanya at nagbigay ng impormasyon at ayon sa lalaki, nakita niya ang mga mandaragat na nagdadala ng kargamento papunta sa isang kuweba malapit sa pantalan, at naaalala rin niyang may nakita siyang sirena sa loob ng parehong kuweba. Mukhang may nakakahinalang nangyayari rito kaya't iniisip ni Raven na dapat nilang puntahan at tingnan ang kuweba, ngunit sinabi niya kay Happiness na manatili muna rito dahil delikado ang makikipaglaban sa isang demonyo at ayaw niyang masaktan siya. Tinanong ni Happiness kung bakit tila ganoon na lamang ang determinasyon ni Raven na pababagsakin ang demonyong ito. Ikinwento ni Raven ang nangyari noong isang araw na inatake ng isang nagwawalang demonyo ang isang nayon. Huli na silang dumating ng Hero Party upang mailigtas ang lugar, at marami siyang hindi nailigtas kahit nangako siyang poprotektahan ang mga ito at dahil dito, ayaw na niyang hayaang malagay sa panganib ang sinumang mahalaga sa kanya. Naiintindihan ni Happiness kung saan nanggagaling si Raven, ngunit wala siyang pakialam at tumayo siya at sinabi kay Raven na magmadali dahil sasama siya kahit gusto man niya o hindi. Sinubukan siyang pigilan ni Raven ngunit iginiit ni Yoki na hayaan na lang ito dahil hindi magbabago ang isip ni Happiness. Bukod pa roon ay sapat ang lakas niya upang ipagtanggol ang sarili laban sa kahit anong demonyo, kaya wala siyang dapat ipag-alala at nang makarating sila sa kuweba, totoo nga ang ipinahayag ng lalaki na naroon ang mga ninakaw na kargamento. Mukhang may daungan din ang kuweba para sa dalawang maliliit na bangka subalit nang suriin ito ni Yoki, napansin nilang may iba pang naroon at ilang sandali pa ay lumitaw mula sa tubig ang sirena at agad itong nagsimulang umawit upang i-hypnotize sila, ngunit nakatakip agad sila ng mga tainga. Pagkatapos ay ginamit ni Happiness ang kanyang harpy magic upang kontrahin ang kanta ng sirena, kaya nagawa ni Raven na makalapit at itutok ang kanyang espada rito. Subalit nang nasa dulo na ng talim ng espada ang sirena ay bigla itong napaiyak at sinabi kay Raven na maaari niya siyang patayin kung iyon ang nais niya, pero kailangan niya ng tulong upang mailigtas ang kanyang kaibigan na dinukot ng mga tao at agad itong tinuring ni Raven na panlilinlang lamang upang iligtas ang sarili, kaya balak pa rin niya itong patayin. Hindi komportable si Happiness sa nangyayari kaya't tumakbo siya at humaharang sa harap ng sirena upang pigilan si Raven. Nakataas pa rin ang espada ni Raven at sinabi niyang umalis si Happiness dahil hindi niya patatawarin ang demonyong iyon, kaso tumanggi si Happiness na umalis. Nakikita ni Yoki ang tensyon na lumalala, kaya nagmadali siyang lumapit at nakiusap kay Raven na ibaba ang kanyang espada at tinanong ni Raven kung bakit kinakampihan din niya ang demonyo, kaso iginiit ni Yoki na wala siyang kinakampihan.
Hindi niya hinihiling na patawarin ito dahil kung may demonyong nanakit sa mga taong mahalaga sa kanya, hindi rin siya magdadalawang isip na patayin iyon at gayunpaman ay tila may dahilan ang sirena sa kanyang ginawa, kaya hindi masamang pakinggan muna ang kanyang paliwanag bago siya hatulan. Nagpasya si Raven na pakinggan si Yoki at ibinaba ang kanyang espada. Pagkatapos noon ay nanghina ang mga tuhod ni Happiness dahil buong oras pala siyang takot at lalo na nang itutok ni Raven ang espada sa kanya, na nagpaalala ng dati niyang trauma noong sinubukan siyang ibenta ng mga tao para pagkakitaan. Nang kumalma na si Happiness ay ipinakilala ni Yoki ang lahat sa sirena, pero nagagalit pa rin si Raven at ayaw niya itong tingnan man lang at ang pangalan ng sirena ay Shake at nang tanungin kung bakit niya sila inatake agad, ipinaliwanag niya na inutusan siya ng isang tao na gawin iyon. Karaniwan ay iniiwasan ng mga sirena na makipag-ugnayan sa mga tao, pero isang araw ay nahuli sila ng kanyang kaibigan sa isang malakas na bagyo at pagkatapos noon ay nabihag sila ng isang grupo ng mga tao. Dinukot ng kanilang pinuno si Misaki at tinatakot si Shake na sundin ang kanyang mga utos kung nais pa niyang makitang muli si Misaki. Mula noon ay pinapatulog ni Shake ang mga tao tuwing inuutusan siya at di naniniwala si Yoki na nagsisinungaling si Shake, pero mariing tumatanggi si Raven na paniwalaan ang kahit isang salita mula sa bibig ng isang demonyo. Naiintindihan ni Happiness kung bakit hindi nagtitiwala si Raven sa mga demonyo, hindi niya inaasahang makakalimutan nito ang lahat ng sakit at paghihirap na idinulot ng mga demonyo sa kanya. Ngunit nakiusap siya na magtiwala ito sa kanya kahit minsan lang dahil sigurado siyang nagsasabi ng totoo ang sirena. Sa huli, pumayag si Raven na magsimula ng bagong investigasyon batay sa posibilidad na totoo ang sinabi ng sirena. Natuwa si Happiness nang marinig iyon at pagkatapos nito ay nagsimula silang maghanap sa loob ng kuweba, at agad naging malinaw na isa pala itong patibong mula sa simula. Karamihan sa mga kahon doon ay walang laman, at ang mga alahas na naroon ay pawang mga peke na inilagay bilang bitag at malamang ay ang plano ay aakitin sila papunta sa kuweba. Habang abala sila sa mga pekeng kayamanan, dapat sana ay palihim silang lalapitan ni Shake upang patulugin at pagkatapos ay darating ang mga magnanakaw upang tapusin sila at kung ganoon nga ang plano, ibig sabihin ay papunta na rito ang mga magnanakaw ngayon din. Ilang sandali pa, nakita ang isang grupo ng mga lalaki na papunta sa kuweba, pinangungunahan ng mismong lalaking nagbigay ng impormasyon kay Raven kanina at nagbibiruan pa sila tungkol sa kung gaano kadali na naloko ang Night Captain sa kanilang patibong. Ngunit bigla nilang nakita ang parehong Night Captain na naglalakad papalapit sa kanila at agad silang natahimik. Sinubukan nilang magkunwaring walang ginawang masama subalit alam na ni Raven na sila ang nasa likod ng mga pagnanakaw pati na rin ng pagdukot sa isang inosenteng sirena. Kahit wala siyang balak patayin ang mga ito, sisiguraduhin niyang hindi magiging madali ang kanilang pag-aresto at sinubukan ng mga magnanakaw na sabay-sabay na lusubin si Raven, ngunit malayo ang agwat ng kanyang husay sa espada kumpara sa kanila. Sa loob lamang ng ilang segundo ay kalahati sa kanila ang kanyang napapabagsak, ang natitirang kalahati ay nagtangkang tumakas kaso hinaharangan na ni Yoki at Happiness ang kanilang daan at ginamit ni Happiness ang kanyang mga pamaypay, upang maglabas ng malakas na hagupit ng hangin at isa-isang napapabagsak ang mga ito. Matapos matali ang lahat ng magnanakaw, sinubukan nilang mapapalusot ang sarili sa pagsasabing ang sirena ang pumilit sa kanila na gawin ang lahat ng ito, ngunit alam ni Raven na hindi iyon totoo kaya't itinutok niya ang kanyang espada sa pinuno at pinilit itong ibunyag ang lokasyon ng kanilang tunay na hideout, bago pa siya mawalan ng isang mata. Sa hideout ng mga magnanakaw ay natagpuan ni na Raven ang isang kahon na nakakahinalang gumagalaw, malinaw na si Misaki ang nakakulong sa loob nito kaya't agad itong hiniwa ni Raven upang palayain siya. Di nagtagal ay muling nagkita sina Misaki at Shake at labis ang tuwa ni Shake na makita na buhay pa si Misaki, at ganoon din si Misaki na makita siyang muli at handa na silang umalis at bumalik sa kanilang tahanan. Subalit bago iyon, humingi ng paumanhin si Raven kay Misaki dahil muntik na niya itong mapatay kahit wala naman itong kasalanan at naiintindihan ni Shake kung bakit siya nagduda, at hindi siya maaaring magalit dito dahil siya rin naman ang nagligtas sa kanyang kaibigan. Bilang pasasalamat bago siya umalis, hinalikan niya si Raven sa pisngi dahilan upang tuluyang mabigla si Raven at magselos si Happiness. Ayaw ni Happiness na malalamangan ng sirena na ngayon lamang nila nakilala. Kaya mabilis siyang humingi ng paumanhin kay Yoki para sa gagawin niya, at sa kanya ito itinulak pabagsak upang magkaroon siya ng sapat na oras na halikan si Raven sa lips nang hindi ito nakikita ni Yoki.
Bagaman hindi nakita ni Yoki ang nangyari, sapat na ang ekspresyon sa mukha ni Raven upang maintindihan ng kahit sino kung ano ang ginawa ni Happiness.